afternoon, everyone. Welcome po sa Tagalog Fellowship. Are we ready to worship our living God? Amen. And so, may I request everyone to please rise. Before we start, let us pray. Our loving Heavenly Father, we thank you, O Lord, for everything that you have done sa mga buhay po namin, O God. Thank you, O God, for this opportunity, O Lord, to worship together in this place, in spirit and in truth. Cleanse our hearts and our minds, O Lord, as we worship you today in spirit and in truth, O Lord. Thank you, O Lord, for everything. Thank you, Jesus, for your life, for the cross. We give all glory, adoration. O Lord, accept our worship today. In Jesus' name we pray. Amen. For our call to worship, is found in mga awit 81 verses 1 to 2. Magsiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitan may galak. Umawit sa saliw ng mga tamborin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Amen. Halina't purihin ang Diyos. Indeed, He is worthy of our praises and adoration. Amen. Okay, let us sing. Halina't purihin ang Diyos. Alina
salita, O Lord. Ang iyong pangako, O Lord, ay di nagbabago. That's why, O Lord, we are here, O Lord, worshiping you, O God. Coming back to the heart of worship is all about you, Jesus. And let's continue to worship as we sing heart of worship.
to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Listen me, O Lord. Here we are, O Lord, worshiping you. It's all because of your grace, O Lord. You're able to come to worship you, O God. You're able to cleanse our hearts, O Lord. You're able to communicate with you again because of your grace only, O Lord. Lord, thank you, O Lord, for you have loved us first, O God. Everything, all of this, O God, we deserve everything, O God. In this, O Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Please be seated. Let us pray. Father, we thank you, O God. We thank you that we can call upon your name. We thank you, Lord, that you said in your word that once we call, you answer, O God. Father, we ask for your grace and mercy, Lord, sa Pilipinas, na iyo nga pong kalingain, na iyo nga pong gabayan, lalo na ang mga namumuno, O Diyos. Hiling namin, Panginoon, na anumang panganib, O Diyos, anumang banta mula sa labas o sa loob ng Pilipinas, ito po ay hindi mag-prosper. At dalangin namin na ang pangangaral ng salita ay patuloy pong lumaganap sa lahat ng dako ng Pilipinas. Ganon din po, O Diyos, sa bansang Taiwan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyang kalayaan. Dalangin namin, O Diyos, ang kalayaang maipangaral ang iyong salita at kung saan man na ipapangaral, Panginoon, ang iyong salita sa anumang gawain, O Diyos, na iyong pinasimulan. Patuloy pong maitaas ang pangalan ni Jesus, maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. At tunay nga po, O Diyos, ng bansang Taiwan ay kumilala na tanging si Jesus lamang ang Panginoon at tagapagligtas. Idinadalangin namin, Panginoon, ang mga panalangin ng aming mga kapatid. Idinadalangin namin ang pamilya ng Ate Helen Ang na ngayon ay nagdadalamhati. Dalangin namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po ang kumilos, magbigay ng kapayapaan sa puso, sa buhay ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo, ng kanyang mga mahal sa buhay. Panginoon, sa mga panalangin ng bawat isa na narito, O Diyos, ito man ay sa pinansyal, ito man ay sa relasyon, ito man ay patungkol sa hanap buhay o pag-aaral, sa anumang aspeto ng buhay, dalangin namin na ang mapagpala mong kamay ang dumako. Maging ang panahon na ito at oras na ito na ang aming bayang Pilipinas ay daraanan ng bagyo, dalangin namin, O Diyos, ang pag-iingat mo sa aming mga kababayan at sa mga kapatiran namin at mga pamilya ng mga kapatiran namin sa Pilipinas. Hiling namin, O Diyos, Panginoon, na humina, Panginoon, itong hangin at magdala lamang ng tamang tubig, O Diyos, sa mga lugar, Panginoon, na nangangailangan, lalo na sa mga dam, O Diyos, na ngayon, O Lord, ay mababa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na kayo ay Diyos na mabuti at tumutugon sa mga panalangin. Aming ipinagkakatiwala rin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagdalaw mo at pagkilos, lalo na sa parating na buwan na kung saan maraming pagbabago ang
kakaharapin namin bilang isang iglesia lokal. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng pangangailangan, kayo pong tumugon. Kayo rin po, O Diyos, ang kumilos, O Lord, maging sa parating na outing na maging maayos ang weather, Panginoon, maging sa paglilipat, maging maayos, magkaroon na kami, makakuha kami ng maayos, Panginoon, na movers, Panginoon, at mag-aayos ng lugar. Marami pong salamat, O Diyos, na kami ay nakakapanalangin sa iyo at kami, Panginoon, makakaasa na kayo ang Diyos na matapat na tutugon. Maingat kong ibabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. No, I put it on together with the From that. Our scripture reading is taken from the book of Joshua, chapter 10, verses 18 to 25. So Joshua said, "Roll large stones against the mouth of the cave, and set men by it to guard them. And do not stay there yourselves, but pursue your enemies, and attack their rear guard. Do not allow them to enter their cities, for the Lord your God has delivered them into your hand." Then it happened, while Joshua and the children of Israel made an end of slaying them with a great slaughter, till they had finished, that those who escaped entered fortified cities. And all the people returned to the camp to Joshua at Makkedah in peace. No one moved his thumb against any of the children of Israel. Then Joshua said, "Open the mouth of the cave and bring out those 5 kings to me from the cave." And they did so, and brought out those 5 kings to him from the cave: the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon. So it was, when they brought out those kings to Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said to the captains of the men of the war who went with him, "Come near, put your feet on the necks of these kings." And they drew near and put their feet on their necks. Then Joshua said to them, "Do not be afraid, nor be dismayed. Be strong and of good courage, for thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight." This is the word of the Lord. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ng Diyos, no? Tayo po ay naririto at nagkakatipon. Tayo po ay nagpapatuloy sa Book of Joshua at nasa part 2 tayo ng Joshua chapter 10. Inaaral natin yung spiritual truths doon sa pag-take ng promised land, no? At alam niyo po, though sa New Testament, hindi na po yung tinatawag na physical warfare, yung pinag-uusapan, unlike itong sa Book of Joshua, subalit yung mga principles ng war ay pwede rin nating mai-apply sa principles ng spiritual war sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pag-usapan natin dito yung towards complete victory o pagkakaroon ng lubusang tagumpay. Bilang mananampalataya, tayo po ay tinawag sa mas mataas na purpose ng Lord. No? Tayo po ay binigyan ng Great Commission ng Panginoon at bilang mga tinawag na alagad, tayo po ay kabilang doon sa gawaing pagpapalaganap o propagation of the gospel. Titignan po natin yon at titignan din natin yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Joshua generation
sa pag-take ng promised land, no? Tatandaan mo natin ang mga Israelita po, it took them 40 years o isang generation, nandoon sila sa wilderness, pero hindi yun ang plano ng Diyos na sila ay nasa wilderness nag-ikot-ikot, no? Ang nais ng Diyos na yung generation ni Moses ang siyang makakuha ng promised land. But because of their disobedience, because of their rebellion, because of unbelief, hindi sila nakapasok sa promised land. At etong generation na pumalit, yung tinatawag na Joshua generation, sila po yung ginagamit ng Lord upang yung pangako ng Diyos kay Abraham at kay Jacob ay mangyari, no? Matatandaan natin, si Abraham ang pinangakuan ng Panginoon, no? Yung promised land na yon, atin pong inaaral yun sa pag-midweek, di ba? Ito nga po, naririto na yung panahon na ni Joshua. Ano po, yung dito po, may kita ho rin natin yung truths na hindi dahil sa pinangako ng Diyos ngayon, ay ngayon niya gagawin. Hindi laging ganon. No? Mas marami tayong makikita sa salita ng Diyos na ang pangako ng Panginoon ay merong mga kapanahunan. No? He is the one who changes the season. He is the one who places kings. He is the one who removes kings. He is the one na nagpapatayo ng bagong henerasyon. Bakit po? Kasi may mga plano po siya at merong mga kapanahunan yung kanyang mga plano. Kaya maging yung panganganak ng Panginoong Hesus, hindi po ito tinatawag na aksidente. Ito po ay nasa tamang kapanahunan. No? At yan po ay napakainam sa atin bilang mananampalataya, yung salitang tamang kapanahunan. Lalo na sa mga kabataan, no? May tamang kapanahunan. Sa lahat ng bagay, may mga kapanahunan. Now, tingnan mo natin. Pinag-usapan natin yung towards complete victory. Doon sa first part ng Joshua, makikita natin kung papaano yung 5 hari ay nagsama-sama, nag-join forces laban sa Gibeonites. At yung Gibeonites na yon, sila yung nang-scam sa mga Israelita, pero dahil sa kanilang covenant with Israel, yun po ay in-honor. No? Alam niyo po, isa yun sa pinakamainam na sa atin bilang mananampalataya. Hindi dahil dehado ka ay hindi mo na i-honor ang iyong salita. No? Sa tingin natin mukhang dehado sila Joshua. Pero pagka inaral natin ito, dahil doon, dahil sa inalaw ng Lord yung pangyayari na yon, makikita natin na mas napadali yung pagkuha nila Joshua doon sa southern part ng lupang pangako. Bakit po? Kasi nagsama-sama sila. No? Samantalang ang strategy nila ay one at a time. One city at a time. Ngayon, ito 5 city. No? Yung 5 city na yon, lumusog sa Gibeon, at sila Joshua naman ay sumaklolo. At dito natin makikita rin yung pananalangin ni Joshua na kung saan ay huminto yung araw at buwan, no? Tumigil yung araw at buwan. At ang iba nga ay nagsasabi, hindi pala scientific yung Bible. Hindi naman talaga siya sinulat as scientific book, no? I-describe lang niya na huminto yung panahon at oras. Pagka tayo po ay nagbasa ng mga scientific publication, nakikita pa rin natin doon, may sunset, di ba? May sunrise. Pero alam naman natin na hindi nagsaset ang sun at hindi nag-rise ang sun. Nandun lamang siya. No? Iyon ay para sa ating
kabatiran o para sa ating kaalaman at mas maintindihan natin. Okay, so pag-usapan natin towards complete victory, no? Paano ba 'yon? Na hindi lamang sila nananalo, kundi lubusang manalo. Now, tingnan ho natin. Sabi ro sa 16 verse 18, binasa na ito, during the battle, the 5 kings escaped and hid in a cave of Makeda. When Joshua heard that they had been found, he issued this command, cover the opening of the cave with large rocks and place guard at the entrance to keep the kings inside. Now, sa atin po, bilang mananampalataya, no, malinaw po sa ating pakikidigma sa spiritual na alam natin yung prime target. No? Alam natin kung sino ang kalaban natin, kung sino ang principalities. No? At yun po ay tinuturo doon sa Book of Ephesians, sa Ephesians 6, na tayo po ay nakikipagdigma sa mga principalities. At dito ho, alam ni Joshua, no, na pag nagapi mo ang hari, ay nagapi mo na rin o natalo mo na rin ang isang syudad o ang isang kaharian. Walang pekaiba sa larong chess. Pag na-mate mo yung hari, wala na, tapos na ang laban. Kahit marami pa ang pyesa ng kalaban. No? At sa atin din, sa ating pag-win sa soul, no? Maraming paraan at mas marami ang nagre-reach out sa mga bata, no? At minsan ito ay very strategic. Pero ayon sa pag-aaral, mas malaki ang chance na ang buong pamilya ay makakilala pag ang isang ama o yung tatay o yung pinaka-breadwinner ang unang makakilala sa Panginoon. At makikita natin yan sa mga pag-aaral. Makikita rin natin yan kahit sa ibang mga grupo na ang target nila ay yung magulang o yung tatay. At minsan din, maging yung tinatawag niya children ministry ay ginagamit so para ang mga bata ang mag-imbita sa mga magulang. Doon sa Pilipinas, pagka may mga kausap ang pastor, sabi ko, alam nyo, kung may kakayanan kayo, ito ang gawin ninyo. Magkaroon kayo ng playpen doon sa church. Bakit pa sa Playground na. Kasi pagka meron ka doong palaruan ng lahat, yung mga bata, sila magdadala ng mga magulang. And that's strategic yun. No? Merong alam mo yung target mo. No? Pero dito naman ay kakaiba. No? So let us prioritize and know the prime target. Ganon din sa ating spiritual warfare. No? Alam natin kung sino yung Satanas, paano siya gumagalaw, paano mismo siya ay tinitwist niya yung Word of God. Dahil ganon ang ginawa niya kay Jesus nung tinent niya si Jesus. No? So let us prioritize and let us first and foremost know sino ang prime target natin. Alamin ang dapat unahin. Maging sa business, di ba? Ganon din. Sino ang iyong prime customer, no? That is for us to avoid beating around the bush. Di ba? Pagka beating around the bush, yung sige na lang, basta sino ang matamaan, yun na lang, di ba? That is beating around the bush. Di ba? Wala kang target, you are not driven, you are doing things para may magawa ka lang. And that is not good strategy. No? Maganda na tayo po ay maging strategic sa ating warfare. Okay. Pangalawa, tignan nyo ho rito. Matatandaan ho natin, naglakbay po ng halos 25 miles ang mga Israelita. At yung kanilang paglalakbay, hindi po yung patag. Sila po ay naglalakbay paakyat ng mga burol. So, uphill. No? Yung 1 milya nga lang na pag-akyat, nakakahingal na. No? Ito ay 25 miles na pag-akyat. No? Naglakbay sila. At dala-dala nila ay mga armas. Okay. No?
Pinanghinaan ba sila ng loob? Nagsabi, ay, pahinga muna tayo. Hindi ho. Anong ginawa nila? They keep the momentum. Sabi rito, the rest of you continue chasing the enemy and cut them down from the rear. Don't give them a chance to get back to their towns, for the Lord your God has given you victory over them. Alam niyo po, merong mga pagkakataon sa buhay Kristiyano na iaalaw ng Diyos na yung tinatawag na sunod-sunod na pananagumpay. No? Yung ibibigay ng Diyos, pag nagbukas siya ng pintuan, at yung pintuan na yun ay marami. No? At maaaring may mga panahon na sasabihin mo, okay na kami, bukas na naman yung pintuan. Now, always remember this. Hindi ibig sabihin na mayroong opportunity ngayon, ay yung opportunity ngayon ay opportunity pa rin bukas. No? We have to take the opportunity in its lifetime. Bakit? Lahat ng opportunity may lifetime. So let us keep the momentum. Ito po ay yung buwelo ba, pagka may buwelo ka, alam niyo po yung pagka tayo tumatakbo, merong siguro naman dumating tayo sa kabataan na mahaba-haba pa yung panahon na tumatakbo tayo, no po? No? Nung kayo ay nakapag-CAT or nung uso pa noon yung yung calisthenics at iba pa sa PE, may panahon na patatakbuhin ka ng malayo at hihingalin ka pero hindi ka kailangang huminto. Tapos habang kang tumatakbo, saka mo mararanasan yung tinatawag nilang second wind. No? Sa sports meron yung second wind. Yung second wind, yung po yung parang yung katawan mo, yung pag-iisip mo, at yung target mo halos nagkaisa na. No? May momentum ka na. Once na ito po ay in-stop mo, saka mo mararamdaman yung pagod, saka mo mararamdaman, at maaaring makita mo na katulad nung rabbit, na unahan ka ng pagong. No? Why? Di ba yung rabbit, hindi niya kinip yung momentum niya sa kwento ni Rizal, di ba? Dahil akala niya, siya ay nauuna na. Tignan ho natin dito yung sinasabi ni Joshua. For the Lord your God has given you victory over them. Okay, binigay na kayo ng victory, pero ano pa rin ang kailangan nilang gawin? Continue chasing the enemy. Continue chasing the enemy. Biro nyo, binigyan ka na ng victory, pero ang gagawin mo pa rin, yung part mo pa rin is to continue chasing the enemy. No? Huwag mong iwanan. Don't waste momentum, mga kapatid. No? Pagka nagkaroon tayo at binigyan tayo ng Panginoon ng momentum, at maaaring tuloy-tuloy po yun. No? Kahit sa mga gawain ng Panginoon, makikita ho natin yan doon sa Book of Acts, no? Meron silang momentum. No? At tuloy-tuloy ho yung kanilang paglago. Bakit ho? Kasi nasimulan at tinuloy-tuloy nila, halos araw-araw nga silang nag-meet. No? Merong momentum yung movement na tinatawag. At lahat ng movement na makikita natin, even sa church history, ay nagkakaroon na muna ng momentum. No? Yung movement, may pipiliin ang Diyos ay may pipiliin na tao, at yung tao na yon, sa simula ay maghihirap, subalit habang siya'y nagpapatuloy, darating ang panahon na magkakaroon ng momentum. At makikita natin yun sa istorya ni John Wesley. No, si John Wesley po, siya po ay pinatanggal bilang isang ministro o isang pari ng Anglican. Subalit sinabi niya, the world is my parish. At siya po ay tumuntong doon sa puntod ng kanyang tatay na isang pare o isang ministro din, at doon siya nangaral. No? At mula sa pangangaral na yon, mula sa pagtitipon ng maliliit na grupo, ay nagkaroon ng snowball effect at maraming mga grupong maliliit ang nabuo doon sa Inglaterra, hanggang yung movement na yon ay nasakop yung Europa at nakarating sa Amerika at tinawag yung First Great Awakening. Para ma-continue yung momentum na yon,
nagbukas sila ng mga training para sa mga ministro, at habang nagka-train yun, sila po ay ginawang circuit rider. Ang tawag po rin ay circuit rider. So, ang circuit rider, siya po ay isang mangangaral na ang gamit ay kabayo. Kung isang syudad, siya po ay naka-assign doon, siya po ay iikot doon sa isang syudad na yon, magkakonduct ng mga revival meetings, evangelistic meetings, services, Bible studies, training, at nakatutok siya doon. No? Bakit ganoon? Bakit halos tuloy-tuloy at halos sunod-sunod? Sapagkat nagkaroon ng momentum yung gawain ng banal na Spirit. At tinawag yung First Great Awakening. Ngayon, nung namatay ito si John Wesley, so yung mga leaders na pumalit, nag-isip na paano ba natin makokontrol itong movement na to, no? Yung nagbigay na sila kung paano magre-report, magganon, lahat-lahat. At yung momentum, dumating sa panahon na yung momentum at movement naging monumento. Ano yung monumento? Yung monumento ay sign na nagkaroon ng movement, pero yung monumento ay monumento na lamang, wala ng galaw, wala ng kilos. Nakuha natin? And that happened to any movement. No? Sa church history, ang dami yan nangyari. No? Nagkaroon ng Second Great Awakening, ganun din. No? And then, dumating na naging magagaling at mahuhusay na yung mga leaders, and then they want to take control. And yung momentum and movement naging monument. Ganun ang mga movement eh. It start with a man chosen by God. That man becomes a vessel, and he start a movement. Nagkakaroon ng momentum, magpapatuloy yung movement, and then one day, maaaring makalimot at maging monument na lang. Kaya sa Europe, makikita ho natin ayon sa pag-aaral, marami yung mga naging resulta ng mga movement na nagpatayo sila ng malalaking katedral, malalaking simbahan, ngayon ay nagiging mosque. Bakit? Kasi yung generation na mga sumunod ay hindi converted. No? Hindi converted. Hindi na isalin yung pananampalataya. Maging ang Canada ngayon ay ganun halos din. No? Ang Amerika ay sumusunod na rin. May kita ho natin, pagkatinignan natin, kahit i-google nyo lang, mga churches that are transforming into mosque. Yung iba naman ay ginawang bahay, ang iba ay ginawang museum. At nangyayari, bakit ho? Hindi nila na-keep yung momentum. Kaya napakainam po sa atin bilang mananampalataya na yung mindset mo natin, yung mindset ng itong Joshua generation. Ang gusto nila, to chase the enemy hanggang sila ay magkaroon ng victory, na yung pinangako ng Diyos na victory ay makamtan nila. Hindi lamang yung, Lord, gusto mo kami pagpalain, pero wala yung pagkilos. No? So avoid wasting momentum. Let us keep marching towards complete victory. Ano pa makikita ho natin? Pangatlo, sabi nito, so Joshua and the Israelite army continued the slaughter and completely crushed the enemy. They totally wiped out the 5 armies except for a tiny remnant that managed to reach their fortified towns. Then the Israelites returned safely to Joshua in the camp of Makeda. Kailan sila bumalik? Kailan sila nagpahinga? Nung nagkaroon sila when they totally wipe out the 5 armies. No? Yung complete na yung kanilang victory, yung lubos na yung tagumpay, saka sila nagpahinga. Yung momentum. Alam niyo po, ganun din yun eh. Kahit sa social media, siguro mas pamilyar ang mga tao ngayon sa social media, di ba? Ang isang social media influencer. Paano lumalaki yung kanyang cloud?
sa pagpapatuloy na pagpo-produce ng content. Pero subukan niya na mag-stop for at least 2 weeks, bababa na yung kanyang rating. Bakit? Kasi wala na yung momentum. Diba? At kaya ang bilis ng takbo dyan, no? Pero hindi naman natin pinag-uusapan ng social media dito. Ang pinag-uusapan natin yung spiritual advancement ng Kingdom of God. Now, sa ating pag-aaral, sa ating kapanahunan, merong tinatawag na spiritual warfare, warfare from within, warfare doon sa kung saan tayo naroroon, di ba? At kung papaano yung plano ng Diyos sa atin bilang kasama sa isang church, ay tayo po ay nasa spiritual na pakikibaka. No? Kailangan mo alam natin yon. Pagka alam natin yon, ma-avoid natin yung life ng mediocrity. Life ng no? Alam niyo po, yung sinasabi doon sa salita ng Diyos, yung wag ka lang lax sa paggawa ng gawain ng Diyos. Huwag tayo maging lax sa gawain ng Diyos. No? So, ano ang kailangan natin? Sabi dito, don't ever be afraid or discouraged, Joshua told his men. Be strong and courageous, for the Lord is going to do this to all of your enemies. Now, remember, kanino una to sinabi, be strong and courageous? Kay Joshua. Diba? So, Joshua chapter 1, sinabihan ng Diyos si Joshua, be strong and courageous. And then, Joshua becomes strong and courageous. At ngayon, sa chapter 10, meron na siyang karapatan na sabihin sa kanyang mga kasama, be strong and courageous. Bakit ito? Pinamuhay niya yung pagiging strong and courageous. No? Hindi ho siya nagpabaya, hindi siya naging balat sibuyas. Alam niyo po, pagka tayo naglilingkod sa Diyos, no? Pagka balat sibuyas ho tayo, mahirapan ho tayo. Bakit ho? Kasi once we serve God, once na hinawakan na natin yung sickle, no, sa pag-harvest, we become the target of the enemy. Kasi kung paano si Joshua, ang target niya yung hari, ang enemy, ang target din niya yung mga leaders. Bakit to? Strike the shepherd, the sheep will scatter. Pagka bumagsak ang isang pastor, hindi lang naman yung pastor ang bumagsak, pati yung buong ministry. Na last month, no, o 3 weeks ago, meron yung istorya ng isang pastor na namatay yung kanyang asawa, no? Sa balita ay questionable yung kamatayan. At sa ngayon, sabi doon sa ibang mga Christian news blog, ay wala ng service doon sa gawain na yun. Eh samantalang mega church din yun. O marami yung mga miyembro. Bakit ho? Kasi once you strike the shepherd, the sheep will scatter. Nakuha ho natin. So tayo po bilang mananampalataya, ganun din. Ang isang pamilya, sino ang unang target ng kaaway? Tatay. No? Tatay o nanay. Bakit ho? Kasi once na nag-strike yan, once na bumagsak yan, apektado yung buong pamilya. Diba? So tayo pong lahat ay nasa warfare. No? So tayo pong lahat kailangang maging strong and courageous. No? Kailangan po natin yan, lalo na sa mga pagbabago sa gawain. We need to be strong and courageous. Why? Sa totoo lang, pagka merong mga transition, doon marami yung lalabas yung mas masaya, yung comfortable ka. Kasi pagka may transition, nawawala yung comfort mo eh. Pero doon sa comfort zone ay walang growth. Sa comfort zone, walang growth. Sa panahon ng transition, may mga pagkakataon na mararanasan natin yung putik, yung dilim, yung parang tayo lang. Pero ganun naman talaga ang isang butil. No? Yung isang seed. Yung seed, kailangang mailibing.
At doon, pagka nailibing siya, pagka natanim siya, siya lang mag-isa. Madilim, maputik. Pinuputikan talaga siya. No? Mararanasan niya yung transformation na yung dating kanyang tinatawag na comfort zone, yung tabing ng seed, yung pinaka-protection ng seed, mawawala sa kanya. Ganun, di ba? Ang seed. Kailangan mawala yung comfort mo, kailangan maalis ka doon sa comfort na yun, matanggal yon para yung buhay na nasa iyo, para yung potential mo ay hindi lamang maging potential, kundi maging reality. Amen. Yung buhay, yung investment na binigay sa iyo ng Panginoon, yung lahat ng gifts, yung lahat ng fruits na kailangan lumabas sa iyo, kailangan muna ikay mamatay, maalis ka doon sa shell ng comfort na nagbibigay sa iyo ng comfort. At sa panahon na yon, kailangan mong maging strong and courageous. No? At kahit mga leaders ay dumaraan sa ganoon. Si Martin Luther nagkaroon ng tinatawag na crisis sa kanyang espiritualidad. Dumarating na kinakausap niya yung demonyo hanggang sa dumating sa pinapaalalahanan siya ng demonyo nung kanyang mga nakaraan. At sabi niya, ginawa ko nga yan, pero yan ay bayad na. Amen. Makuha natin. The enemy will try to destroy us before we began. Ganun ang ginawa niya kay Jesus Christ, di ba? Bago magsimula si Jesus Christ ng kanyang ministry, ay doon siya tinempt ni Satan. Inoffer sa kanyang mundo, inoffer sa kanyang maging sikat, inoffer sa kanya o tinukso siya na gawing tinapay ang bato. Pero alam niyo po mga kapatid, pagka tayo po ay nasa darkest moment, lagi natin tatandaan, yun yung mga panahon na akala natin tayo nag-iisa, yun akala natin tayo ay patalo, pero yun ang mga panahon na pabukas na yung bukang liwayway. Amen. Yung hope ay gano'n. No? Kaya sinasabi rito, do not be afraid or discouraged. Be strong and courageous. Bakit po? Kasi hindi tayo magkakaroon ng complete victory. Pagka sa kalagitnaan ng laban, aalis tayo, magtatago tayo, manghihina tayo. So maging malakas tayo at matapang. Sabi sa unang Korinto 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa iyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Kaya yung buhay Kristiyano, hindi ho buhay na kung saan ay duwag. No? Hindi ho kaduwagan ang pagiging Kristiyano. Sapagkat ito ay nangangailangan ng tapang, kailangan ng tibay. Sapagkat yung pakikipaglaban ng hayag, minsan ito ay pagpapakita lamang ng kaduwagan. Pagka ikaw ay nasa panahon ng tinatawag na pagsubok, saan ka magpapatatag? Magpatatag po tayo sa ating pananampalataya. So let us avoid faithless life. Merong challenge, accept it. And let us fight to win. Tingnan mo natin, 4 na takeaway natin, no? At application. Una, let us learn to prioritize. Ano ba yung priority natin? No? Kahit yan sa pag-aaral, di ba? Ano yung priority mo? Extracurricular or yung academics? Kahit sa hanap buhay, ano ang priority mo? Kahit sa business, ano yung priority mo? Kahit sa ministry, sino ang priority mo? Ang priority mo ba ay i-please ang mga tao o i-please ang Panginoon? Ang priority mo ba ay i-seek yung presence ni God o i-seek na masiyahan ang mga tao? Nakuha mo natin. No? So, know our priority. Kasi kung ang gusto natin, let us please the seekers, then we will seek the seekers. But if we want to please the Lord of the harvest, then we will please the Lord of the harvest. Kasi siya yung nagbibigay ng harvest,
Siya'y nagdaragdag ng mga tao. Sino? Ang Panginoon. No? Hindi yung activities. Ang Panginoon. Ang activity is just a tool. Any activities. Second, once we achieve yung winning, hindi ibig sabihin yan ay magpapahinga ka. Let us keep the momentum. Ibig sabihin yun, tayo po ay binibigyan ng tayo po ay naka-entry sa tinatawag na grace period, and let us keep that momentum, panatilihin yung buwelo. Kasi sa totoo lang, may mga panahon na merong buwelo ka eh. Nagkakaroon ka ng momentum. No? Merong fire na nangyayari. And let us keep that. Keep the fire burning. Third is aim for total victory. No? Naisin natin yung lubusan, buo yung tagumpay, hindi yung half-hearted, hindi yung middle lang, no? Basta kami nag-arrive. Hindi yung middle lang, no? Aim for total victory, mga kapatid. Kumbaga sa atin ay hindi lamang yung makapasang awa tayo, kundi maunawaan natin talaga kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Aim for total victory. Bakit ho? Kasi ganun din, di ba? Kahit sa pag-asawa, ganun din eh. We aim for total victory sa ating marriage life. Pastor, okay na naman eh. Naka 20 years na kami, di pwede naman siguro akong sumegway. Di ba? O naka 25 years na kami, pwede naman siguro na magkaroon ng another branch. Hindi, di ba? You aim for a lifelong relationship. Amen. And you work for that. You aim for that total victory. Ganon din sa pananampalataya. O Lord, nag-serve na ako ng 20 years sa iyo, ha? Pwede naman ako, magsaserve naman ako para sa sarili ko. No. We aim for total victory. Fourth, in the end, let us hold on to God's promises, be strong and courageous. Alam niyo po, bilang mananampalataya, basahin ko lamang po yung Jeremiah 45 verse 5. Sa panahon ngayon, no, masyadong seeker, yung pagka-seeker yung messages, akala natin, ang nagiging punto is yung tao, yung lahat ng members, kasama tayo, that we are seeking great things for ourselves. Now remember, yung pagkuha sa promised land, it is not the plan of man, but it's the plan of God. It is the promise of God kay Abraham at kay Jacob. Hindi yung program ng tao. Now, Jeremiah 45 verse 5, kung hindi ko po yan nailagay yan, but Jeremiah 45 verse 5, should you then seek great things for yourself? Ang kinakausap po dito ng Diyos ay si Baruch. Sabi si Baruch po, siya po yung assistant ni Prophet Jeremiah. Sabi ng God sa kanya, should you then seek great time doon sa kalooban ng Diyos? Hindi ho yung Diyos umalain sa gusto natin. Magkaiba ho yun. Pagka yung Diyos umalain sa buhay ho natin, then we are seeking great things for ourselves. We are seeking great things for ourselves. No? Ang nangyayari no ng Diyos ay parang to all nation dahil doon sa pagsakop na yon ng lupang pangako, matutupad yung naisin ng Diyos. So let us apply this truth for ourselves. So paano ba pinapanatili ang tagumpay? No? Huwag mo tayong magbigay ng espasyo sa kaaway. Do not give the devil a foothold. Ang daming foothold ng enemy. Tingnan mo natin. Do not let any unwholesome talk. Unwholesome talk is a devil's foothold. Do not grieve the Holy Spirit. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Tingnan mo natin yung mga foothold. Bitterness. No? Yung masyado kang bitter sa buhay mo. Rage, yung galit. Anger. No? Yung rage ay puot, yung anger ay galit. Brawling, pagkipag-away. Slander. Along with every form of malice. Yun po yung mga foothold ng enemy.
Bago, pagka napuno yung puso, hindi natin makikita yung mga better things na ginagawa natin. So let us get rid of that. Pagka napuno ng rage o anger yung puso mo natin, hindi mo natin ma-appreciate yung grace ng Lord. Lagi tayong galit, lagi tayong sa buhay, gusto natin lagi ibagsak si ganito, no? Tanggalin si ganyan, sinisisi natin yung mga tao. Pagka ganon, hindi ka makakonsentrate, sino ba talaga yung enemy mo? Kaya let us take those devils to fall. Okay, as a church, we are part of God's plan to saturate the world with the gospel of the kingdom. Ito po, ang sinisik natin dito, hindi yung great things for ourselves, kundi yung great things for the King and His kingdom. As sabi ho dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to serve all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the ends of the earth. Now, dito ho, bakit natin to inilalagay dito sa Book of Joshua? Baka kasi akalain natin na sa ating kapanahunan pa rin ay ganito. Meron hong ganito ang kanilang application. Yung Book of Joshua, kaya nga ho nagkaroon ng tinatawag ng mga patayan nung Middle Ages, di ba? Na ginagamit yung Christianity as to conquer nation. No? Yung mga crusades para i-take over in Jerusalem, no? Ginagamit nila yung Book of Joshua, no? I-annihilate mo, gano'n. Hindi na ho gano'n ang New Testament. Sa New Testament, we are commanded to take the gospel to all nations, to make disciples of all nations. Yun na po yung command sa atin. Yung taking ng land, yun po yung panahon ni Joshua. Kumukuha lamang tayo ng spiritual principle doon na kailangan natin as we take the land spiritually. At dito, makikita rin ho natin, hindi ho tayo retreating army. Bakit ho? Ang sabi ng Panginoon, the gates of Hades will not prevail against the church. Amen. The gates of hell will not prevail against the church. Tanong ko po sa inyo, nakakita na ba kayo ng gate na sumusugod? Hindi. Tayo as a church, we came into the gates of the enemy. Tayo as a church, and the gates of hell will not prevail against us. Amen. We are conquering territories. No? Lalo na sa ngayon, di ba? Yung conquering itong digital territory. No? So, napakainam po yan, mga kapatid. Tayo po ay nawa ay makita natin na tayo po ay kaparte po tayo sa ginagawa ng Diyos sa mga huling araw, at tayo po ay parang mga sundalo na nagmamarcha sa pananampalataya to take the promised land. At ngayon ho, the promise is that the kingdom of this world will become the kingdoms of our Lord. We are assured of complete victory. Sabi rito sa Matthew 24 verse 14, the gospel of the kingdom will be preached in all the world. The gospel of the kingdom will be preached into all the world. Amen. Wala akong makapipigil dito. Walang gera, walang form of government, walang kahirapan, walang gutom. The gospel of the kingdom will be preached to all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Wala akong sinabi dyan na sa Asia lamang, but witness to all nations. Amen. No? So, mga kapatid, no, lakihan po natin na tayo po ay magagamit sa ating kapanahunan to reach our generation. Anong kailangan natin? Let us watch, let us stand fast in the faith, be brave and be strong. Why? Because the kingdom of the world
has become the kingdom of our Lord and of His Christ. We are assured of victory, mga kapatid. Naisulat na yung Book of Revelation. At tayo po ay kasama doon sa marching army ng Panginoon. Let us aim for complete victory. First, foremost sa atin, nakikipaglaban tayo spiritually sa buhay natin. Huwag ho natin bigyan ng foothold ang enemy, ng rage, ng tampo, ng galit. Di ba? Bitterness. No? Minsan ang daming tao, bitter eh. Bitter. Alam niyo po, maganda yung bitter gourd sa mga may diabetes. Pero bilang mananampalataya, huwag po tayo maging bitter. Maging better po tayo. Maging better po tayo. So mga kapatid, naibahagi ko na ang salita, no? At nawa katulad po nung attitude nung Joshua generation. Let us aim for complete victory. Hindi half-hearted service, no? Kundi ikip natin yung momentum, no? Yung paglago natin, alagaan natin lagi yung ating pananalangin, yung salita ng Diyos sa ating buhay, no? Meditate on it day and night. Meditate natin yung Word of God. Bakit to? Kasi yung Word of God, yung po yung ating panlaban, yung po yung sundang natin against the enemy. Amen. No, pagka yung enemy magbibigay ng mga lies sa atin, no, mga kasinungalingan. So ibibigay naman natin yung truth. Yung truth. Yung truth. Hindi mo sayang ang paglilingkod natin, mga kapatid. So tayo po ay panandaliang tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Hiling ko po sa bawat isa sa amin ay magkaroon kami ng attitude katulad nung Joshua generation. Nais nila, Panginoon, ang complete victory. Nais nila, Panginoon, na mag-glorify ka, O Diyos, sa buhay nila. Lord, turuan niyo kami na maging strong and courageous as we take yung mga challenges sa aming buhay ngayon at sa mga susunod. And even as the church, Lord, as we take yung transition nito, patuloy po, O Diyos, bigyan niyo kami ng strength and make us courageous. In Jesus' name, Amen.